Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Amy Marcos. Sabi niya, "Nako, mali na ako." Wow, mali. Lumalaki ang incentive package. Sorry po kung na-cheapan kayo. Dati, ito yung una niyang report. Dati, instead of 5 million cash sa congressman, naging 20 million cash na. Once na bumoto ka ng yes, o baka ngayon, nagbubutuhan na, alas 3, alas 3 mamaya. The moment nag-yes ka, cash, 20 million. Kasi dati, sabi ni Senator Amy, 5 million lang. So, wow, mali. Next. Instead of 150 million infrastructure projects, 200 million na. Bio. Ito, pinakamalala. The administration now promising na magkakaroon ng term extension sa mga congressman at senador. Aayusin agad ang CONCON after ng impeachment. Grabe. So, dito lang muna tayo sa lumalaki ang padulas. How true? Kasi ito, unconfirmed reports. Todo deny ang mga house leaders. Wala daw, wala. Ito naman akin, personal opinion ko lang ito, I might be wrong. But naniniwala ko dito sa mga informasyon na natatanggap ni Senator Amy. Bakit? Kasi I believe maraming mga empleyado sa Congress na mahal nila ang bayan. Ang loyalty nila wala sa mga kongresista kasi may mga career service officers sa Kongreso. Meron akong pinsan, nagtrabaho dyan bilang accountant at alam niya yung pasikot-sikot dyan. So ako naniniwala ko na maraming eyes and ears si Senator Amy dyan sa Kongreso. Kaya nakakalungkot. Kahit todo deny sila, but tayo na, public perception na ang gumagana. Ako naniniwala ako na nangyayari talaga ang mga ito. But yan na ang klase ng politika sa ating bansa. Ang mga kongresista ngayon, boboto mamaya and sigurado ako na sufficient number na yung mag-impeach kay VP Sara. But then, pabayaan lang natin. Panahon nila ngayon. Hindi naman forever na nandyan sila sa pwesto. Remember, malapit na ang 2028. Mag-e-eleksyon na naman. Kaya, sige lang. Isa pa, ang Diyos, nakikita niya ang lahat. Sino ba yung si retired Supreme Court Justice Noel Tiham? Mayroon siyang napakagandang post article na sinasabi niya, ang mga mambabatas, yon, parang prosecutor sila, they will make a judgment on probable cause. Mga senador, ganyan din. They will make a judgment on the impeachment case ni VP Sara. But once na nagkamali sila sa kanilang desisyon, wala silang accountability. Hindi sila mapaparusahan. Hindi katulad ng mga judges and justices na kung nagkamali sila, meron silang rules of conduct ba na mapaparusahan ang judge or justice na
hindi nagbigay ng tamang hukom sa kaso na hinawakan niya. Kaya lang, sabi ni Justice Tiham na itong mga mambabatas, wala man lang silang accountability sa taong bayan, kaya lang, they will be held accountable sa divine justice, sa Diyos. And I agree. Kaya ako, sige na lang. Choice nila yan eh. They will piliin nila ang kwarta over their conscience. So be it. Akala nila kung saan nanggagaling yung pera na yan. Those are our hard-earned taxes. Grabe. Automatic, yung mga government employees, maiwan kaagad yung taxes. Ano yung tawag doon? Yung withholding tax kaagad. Kami, kailan ba yun? Last year ba yun? Yung meron kaming lupa na pinarentahan sa isang multinational company. Automatic, tanggal ang aming buwis. Ganon katindi. Buwis, buwis, buwis. Pagdating na dyan sa kanila sa Kongreso, ganyan. They're using it as a political weapon, itong pundo na sana gamitin. Okay lang sana kung ang mga mambabatas na mabigyan ng mga ito, gamitin direct sa kabutihan ng mamamayan. Paano kung ibulsa? Oh, yun ang masakit. Ang iba dyan, inuutang pa. Kaya lumulubo na ang ating utang dahil yung grabe na ang ating budget deficit. Bawat Pilipino ngayon sa computation, may utang na 164 million pesos bawat Pilipino, including yung mga newborn children. Tapos, yung inuutang na pundo, ganyan lang, gagamitin lang para padulas sa impeachment. Sige lang. Sabi ng Diyos, vengeance is mine. Naniniwala ko divine justice. Naniniwala ko sa karma, yung bad karma. Magtanim ka ng masama ngayon, yun, ninanakaw nyo ang pera ng taong bayan, aani din kayo ng masama. Excuse me. Sabi nga ni Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. Malapit na po. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Anak ko sa balay sa tabangan na Mugero, sumuna ni tsura sa iyang atop. Sumuna ni ang kadagkuon sa buslot sa iyang balay. So ang diri dapit gisapahan ng og silupin. Maklaro man gani ang buslot. Og gipang kuanan og mga sako. O karon mo na ni ang yero nga among gihatag ng pulis sa atop sa balay ni Ungkol. Tayda si Dan.
Kasi nailisan iman. ug karon human na gyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Sige. Ay, salamat sa Ginoo sa nagtabang sa sin kay napulihan na gyud ang akong atop sa 5 na ka tuig. So lima na to katuig Oo. imong atop ante, so bago pa napulihan. Oh, bago pa gyud napulihan na gyud. Sa kalisod, so dili gyud ni maka karon nagpasalamat ko kay napulihan na gyud ang among sin. Salamat kay ante. Salamat.